Ikaw lang ang makapapatay sa matandang Iritong. Hindi lang pala ikaw, kundi kayong dalawa ng mang-uuling. Ang mag-uuling lang ang makakasagot nun. Isang malaking lihim sa pagitan ng angkan ng mang-uuling at ng Iritong. Ako nang bahala sa kanya. Isa pa, Iritong. Labanan mo ko ulit. Umalis kayo sa katawan nila. Early 1990s, isang liblib na sityo sa bundok ng Aurora Province. Sa pusod ng kagubatan, may isang halimaw na tinatawag na Iritong. Hindi nagwawangis tao, may mahahabang buntot at matatalas na kuko. Nagtatago sa pinakamadilim na bahagi ng gubat. Minsan, ang mga sakuna sa buhay ay tila ganti ng kalikasan. Sa hirap ng panahon, kailangang maging masipag at magsumikap sa marangal na paraan. Pero ang pag-uuling ba ay marangal? O ito ba ang magdudulot ng kapahamakan? Ako si Mike, isang forest ranger. Narinig ko ang kwento tungkol sa isang baryo dito sa Aurora. Hindi lang kahoy ang nawawala, kundi pati tao. Ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang araw sa iyo, iho. Ikaw ba yung pinadala na forest ranger dito sa amin? Ako nga po. Ay, salamat. Sa wakas, matitigil na rin ang pamumutol nila ng kahoy kapag may nagbabantay na. Ako nga pala ang kapitana ng baryo na ito. Ilang beses na kaming binaha dito kasi nauubos na ang mga kahoy sa gilid ng ilog. Ito bang namumutol ng mga kahoy ay pinapahintulutan ba na may-ari? Ay, hindi nga po eh. Ang may-ari ng lupang yon nasa ibang bansa. Balita ko, ayos lang raw sa kanila na kunin ang mga kahoy. Kaliwat kanan ng pang-uuling dito. Ni hindi na makasampay ng labahan ng iba dahil nangangamoy usok ang paligid. Alam niyo po, maaari silang kasuhan kapag tinuloy pa nila yan. Nasa bundok kayo, pero kapatagan ang pinuputulan nila. Narinig ko lang din yan sa iba. Gumawa naman kayo ng paraan para mapatigil sila. Kapag ako kasi nagsasaway, walang nakikinig. Kanina lang, nakita kong grupo ng mga uling na pumasok sa kakahuyan. Sige, hanapin ko na lang po sila para makausap. Pero bago yan, magpahinga muna kayo. May bakanting kubo ako, ipagagamit ko yun sa inyo. Malaking pananagutan nila sa bayan, lalo na sa ganitong lugar. Kailangan maraming puno para hindi bahain. Yan na nga ang sinasabi ko. Pero walang nakikinig. Naiinis na talaga ako. Madadala yan sa pakiusap. Kapag ayaw pa, sampahan natin ang kaso. Nakaperwisyo na sila sa iba. Tsaka nga pala, marami ring nawawala sa kagubatan. Ang matibay lang ay yung grupo ni Ramon. Nawawala? Oo, hindi na sila nakakalabas. Hinahanap namin pero kahit bangkay, wala. Matapos magpahinga, pumunta ako sa kapatagan. Halos kalbo na ito. May nakita akong usok at dun ko nahuli ang grupo ng mag-uuling na tinutukoy ni Kapitana. Mga kasama, may tao! Mondayo. Huwag kayo mag-alala. Kakausapin natin siya. Iho, naliligaw ka ba? Hindi po. Nandito ako dahil sa reklamo ng mga tao. Pumuputol kayo ng kahoy nang walang paalam. Ikaw ang forest ranger? Ako nga. Simula ngayon, huwag na kayong pumutol. Gusto niyo bang makulong? Labag sa batas yan. Labag sa batas. Mapapakain ba kami ng batas na yan? Wala kang naitulong sa amin ng gobyerno. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kapag pinagpatuloy niyo pa to,
Mapipilitan akong sampang kayo ng kaso. Kayo ang sinisisi kung bakit binabaha ang lugar na to. Diyos ang may kagagawan ng baha, hindi kami. Kinalbo nyo na ang kapatagan. Wala nang malaking kahoy dito. Bakit? Kami lang ba? Marami naman kami, pero nawawala na sila hanggang ngayon. Naniniwala ba kayo sa kapre? Baka sila kinuha ng mga nilalang dito. Pero bakit walang bawas na kahoy sa kaliwang bahagi ng kapatagan? Hindi kami pumapasok dyan sa gapang ng itim. Gapang ng itim? Oo, alam namin kung anong kahantungan kapag pumasok doon. Huwag mo nang pakialaman ang hanap buhay namin. Mabuti ka pa, may sahod. Kami, naghihintay lang sa ayuda. Nirereklamo kayo ng kapitan. Kailangan maging maayos ang lahat bago ko umalis. Ayoko ng gulo. Pero kung ipipilit nyo, alam nyo na ang mangyayari. Mayabang, porque mas maayos trabaho niya. Hindi maayos ang trabaho ko. Mahirap at delikado rin. Huwag niyong isugal ang baryo para lang kumita. Inaakit ng tubig mula sa ilog ang kapatagan para rin sa inyo to. Hindi sila nakaimik ng mga sandaling yon. Naglakad ako, papunta sa bahagi na tinatawag nilang gapang ng itim. Biglang sumigaw ang matandang lalaki upang pigilan ako. Huwag na huwag ka papasok dyan. Gusto ko lang malaman kung ano meron dyan. Huwag mo silang gambalain. Nasa parte ng kagubatan na yan ang mga nilalang na pumapatay ng tao. Nilalang na pumapatay ng tao? Mang Sator, huwag niyo na pong banggitin ang bagay na yun sa kanya. Kailangan kong malaman kung anong meron sa bahaging yan. Ang sino mang makapasok dyan ay hindi na nakakalabas. Kaya maraming nawawala sa baryo. Malakas ang kutob namin na pumasok sila sa kagubatan na yan. Anong nilalang ba ang tinutukoy nyo? Kaya ka nandito para tignan ang mga punong pinutol namin, hindi ba? Kung ganon, sasamahan ka na lang namin. Pero may pabor kami. Huwag mo na kaming ipakulong. Oo nga, ito lang kasi ang kaya naming paraan para makahanap ng pera para sa pamilya namin. Sige, hindi ko na pag-iinteresan kung anong meron dyan. Samahan nyo na lang akong umikot sa buong kapatagan. Malawak ang kapatagan. Hinahati ito ng kagubatan. Iniwan nila ang uling kahit umuusok pa. Sinigurado munang makapalang takip ng ulingan bago sumama. Habang naglalakad kami sa kagubatan kung saan huling pumutol ng kahoy, bigla kaming nakarinig ng tila iyak ng babae. May multo ata sa bahaging to. Huwag kayo maingay. Parang doon sa dulo nagagaling yung iyak. Tignan natin. Sige Ramon, ihanda mo ang itak mo. Magdahan-dahan tayo. Baka may delikadong naghihintay sa atin. Ako na ang unang maglalakad. Kayo na ang bahala sa akin. Sumunod kami sa likod ng matandang lalaki hanggang marating ang pinagmumulan ng iyak. Nakita namin ang isang babae, nakatali ang kamay at paa. May busal sa bibig. Tao nga siya, hindi multo. Tulungan natin siya. Kalagan nyo agad. Sandali lang Iha, akin ang kamay mo. Puputulin ko ang tali gamit ang itak. Sino kaya gumawa nito sa kanya? Ayan na, naputol ko ng tali. Tatanggalin ko na ang busal mo. Bakit ka nandito? Kumalma ka na. Ligtas ka na Iha, wala ka nang dapat ipag-alala. Anong pangalan mo? Mabuti pa lumabas na tayo. Dali natin siya sa barangay. Naku, wag po. Babalikan nila ako. Gusto ko pong sumama sa inyo. Ano? Pero may gagawin pa kami. Mahirapan ka lang sumama. Sige, bumalik na yung iba at ihatid siya kay Kapitana. Siguraduhin nyo naligtas siya. Parang awan niyo na po. Ayoko po. Gusto ko po sumama sa inyo. Papatayin po nila ako kapag nalaman po nilang buhay pa ako. Ano kaya kung isama na lang natin siya sa pagsisiyasat? Tuturuan lang naman namin siya ng mga punong pinutol namin. Sabay-sabay na tayong lalabas ng gubat.
Oo, sige na. Ako na lang mag-atid sa'yo sa barangay mamaya. Nakita ko ang saya sa mukha ni Pepay. Inalalayan ko siyang makatayo at pinagmasdan ko maigi ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Walang senyales na siya'y binugbog o pinahirapan. Uy, Pepay, hindi ka naman inano nung mga humuli sa'yo? Baka mamaya ha? Nako, hindi po. Hindi ko nga rin po alam kung bakit nila ako inuli. Ang alam ko po, wala naman akong atraso sa kapwa ko tao. Baka naman mga adik ang humuli sa'yo. Dahil sa drogang yan, marami talagang inosente ang nabibiktima. Nagtataka nga ako kung bakit hindi naubos ang supply niyan. Nga po pala. Paano din po kayo nakarating dito sa kagubatan? Isa akong forest ranger. Nandito ako para sabihin sa kanila na itigil na yung pagputol ng mga kahoy. Ako nga pala si Mike. Pepay, sabihin mo lang kung hindi mo na kaya maglakad ha. Bubuhatin na lang kita. Nako, hindi na po. Kaya ko pa naman po eh. At saka isa pa, inaalalayan po ako ni Mike. Basta, pagkatapos ng gagawin ko dito, sasabihin ko kay Kapitana na ipahatid ka sa lugar kung saan ka galing. Naku, huwag. Mapapahamak ako kapag ginawa mo yun eh. Ano naman ang gusto mong mangyari? Baka mag-alala sa'yo yung mga magulang mo kapag hindi ka nakauwi. Wala na po akong pamilya eh. Bata pa lang ako nung naulila. Kakalungkot naman yan, Iha. Kaya nga po, nakikiusap po ko sa inyo. Kung maaari po, sasama na lang po ko sa pag-iikot ng kagubatan. Sino ba sa inyo may bakanting matutuluyan? Patuloyin niyo muna si Pepay. Nako, lagot ako sa asawa ko kapag nagdala ako ng babae. Ako naman, pagagalitan ako ng pamangkin ko. Nakikitira lang ako sa kanila. Hindi rin pwede sa akin. Maliit lang ang kubo namin ng pamilya ko. Sa'yo na lang ako susama, Mike. Ano? Sa akin? Hindi pwede. Binata pa kasi ako. Ayoko magkaroon ng ibang obligasyon dito. Kung ganun, hayaan niyo na lang talaga ako mapatay ng mga lalaking yon. Sari-saring emosyon ang nakita ko sa mga mata ni Pepay. Naramdaman ko ang awa sa kanya. Kaya pumayag na lang akong sa kubo ko muna siya matulog. Biglang kumulimlim ang paligid. Nasa kalagitnaan kami ng kagubatan at malapit ng umulan. Kailangan naming makahanap ng masisilungan. Ang mabuti pa, paghiwa-hiwalay tayo. Kami ni Poldo sa kanan, kayo naman dito sa kaliwa. Maghahanap tayo ng pwedeng masilungan. Sige, pwede rin. Saan naman tayo hahanap ng masisilungan? Nasa gitna tayo ng kagubatan. Kahit saan, hindi pa natin gaanong naikot ang lugar na to. Madilim na dahil nawala ang sikat ng araw. Hindi na natin maaani na gandaan pa uwi. 2 oras lang naman ata uulan at muling sisikat ang araw. Sige po, kapag may nahanap tayo, babalikan natin sila dito. Oo, Sige na, maghanap na rin ako sa kaliwang bahagi ng kagubatan. Sasama na kami sa iyo, Ramon. Sasama na rin ako sa inyo, Ramon. Dito na lang kayong dalawa. Kapag may nahanap ako na pwedeng masilungan, babalik ako agad. Iniwan nila kami sa gitna ng kagubatan. Umupo kami ni Pepay sa lupa. Nagdadasal na huwag sanang bumagsak ang ulan. Pero biglang dumilim ang paligid, kaya alam kong hindi matutupad ang dasal namin. Teka, mga kakilala mo ba sila? Hindi. Dito ko lang sila nakilala. Kagaya mo rin na nakita lang tayo dito. May tiwala ka ba sa kanila? Oo naman. Bakit mo natanong yan? Ang balita ko kasi, may mga nanguhuli ng tao dito sa baryo. Tapos dinadala sa kagubatan para ipakain sa mga masasamang nilalang. Paano mo nalaman? Kalada kaya hanggang kabilang baryo ang chismis tungkol sa pagkawala ng mga tao dito?
Noon, hindi naman to nangyayari. Nga pala, taga rito ka ba? Hindi, pero dito kami nakatira noon ng mga magulang ko. 5 taon ata nung lumipat kami sa Maynila. Inaasahan mo ba ang pagpapadala nila sa'yo dito? Hindi, biglaan lang din. Mike, payo ko lang ha. Huwag ka gaanong magtiwala sa mga tao dito. Kahit sa akin, huwag ka gaanong magtiwala. Maya-maya pa, bumalik si Ramon. Tumatakbo, hingal na hingal. Niyaya niya kaming pumunta sa pinakadulo ng kagubatan habang nagsisimula ng magwisik ang ulan. May nakita ko maring silungan dun. Teka sandali, akala ko ba hintayin natin si Mang Sator at Kuya Poldo? Mag-iwan na lang tayo ng bakas dito para alam nila kung saan tayo papunta. Aminin ko na ang totoo. Hindi ko talaga kabisado ang bahagi ng kagubatan na to. Hindi naman kami nakarating dito eh. Kung ganun, bakit may mga putol na puno at malalaki pa? Tsaka bakit dito mo kami dinala? Kasi ang sabi ni Mang Sator, alam daw niya ang daanan dito. Pero sinabi niya sa akin kanina na nakalimutan na rin daw niya yung daan. Marami na raw kasi nagbago. Teka sandali. Isa naman tayo pupunta ngayon. May nakita ako doon na makapal yung mga dahon. Pwede tayong makisilong doon. At doon na biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dumilim ang kalangitan. Halos wala na kaming makita. Tanging tunog ng mga hayop sa kagubatan ang umaalingaw-ngaw. Ay, makakalabas pa kaya tayo dito? Hintayin nating tumila ang ulan. Hindi tayo pwede umalis ng gubat habang malakas ang ulan. Baka may makasalubong tayong mababangis na hayop. Sana pala bago pa bumagsak yung ulan, lumabas na agad tayo ng gubat. May kalayuan na rin ang nilakad natin, Pepay. Kahit subukan natin lumabas, aabutan pa rin tayo ng ulan. Saan na kayo si Mang Sator? Baka nakahanap na sila ng masisilungan at hindi tayo binalikan. Kung bumalik sila, sana matuntunan nila tayo. Kung sa bagay, meron naman tayong nilagay na palatandaan kung saan tayo ngayon. Nakakatakot na talaga dito eh. At ang lamig-lamig na rin. Kahit makapal yung dahon, natutuluan pa rin tayo eh. Tisin mo lang, Pepay. Makakalabas din tayo dito. Malas naman natin. Mas malas tayo kapag nilapa tayo ng mababangis na hayop dito. Swerte na lang kung walang mangyayaring ganon. Kung marami ang mababangis na hayop dito, bakit mas pinipili niyong manguling sa gitna ng gubat? Hindi naman sila nakakarating sa kabila. Hanggang dito lang sila. Tsaka yung mga puno na nakita mo kanina, totoong kami ang pumutol nun. Gusto na namin gawing uling pero nasisira ang mga itak namin kapag sinusubukan naming putulin sa maliliit. Kaya hinahayaan niyo na lang yung mga kahoy na yun doon? Oo, nakailang itak na kaming ginagamit pero puro sablay. Bakit nyo naisipang gawin uling lahat ng kahoy dito? Malakas ang ulan. Sigurado tataas na naman ang tubig dahil wala ng puno. Sa totoo lang, caretaker si Mang Sator ng mga kahoy. Kakilala niya ang may-ari at pinapaalaga sa kanyang buong kapatagan. Binigyan siya ng permiso na gawing uling ang matatandang puno. Kaya pala ang lakas ng loob nyo. Ramon, hindi naman sa kinakalaban ko kayo. Alam ko naghahanap buhay lang din kayo para makasurvive. Pero may pananagutan sa batas sa mga taong namumutol ng kahoy. Bakit pumayag ang may-ari? Oo, lalo na kung may ibang taong naapektuhan. Maawa ka sa mga inosenteng batang binabaha sa tuwing malakas ang ulan. Ay, naalala ko pa nung nakaraang buwan. Ilang tao rin yung namatay sa baha. Balitang-balita yun sa baryo namin eh. Naniwala naman kayo. Oo nga, nagkaroon ng baha pero hindi sila namatay dahil sa tubig. Namatay sila dahil sinalakay ng halimaw ang buong kabahayan. Isang magandang pagkakataon para sa kanila na pumatay. Alam nila nagpapanik ang mga tao noon. Habang nag-uusap kami, bigla akong nakarinig ng kakaibang tunog. Malalalim na huni ng ibon, pero parang hindi mula sa ibon. Tumindig ang balahibo ko sa takot. Napatingin ako kay Ramon. Balisa siya at hindi mapakali.
Matalim ang tingin sa paligid. Saan galing ang tunog na yun? Parang nakapaligid lang sila sa atin. Oo nga, pero huwag mo na lang pansinin. Parang awa mo na ulan. Tumila ka na. Ano kaya kung alis na lang tayo ngayon? Baka tunog na yun ng mga mababangis na hayop eh. Baka malapa pa tayo. Huwag tayong aalis. Mas lalo nila tayong hahabulin kapag naramdaman nila ang kilos natin. Malakas ang pandinig nila. Pati yapak natin, maririnig nila. Nagsisilabasan sila kapag malapit ng umulan. Kahit umalis tayo kanina, makakasalubong pa rin natin sila. Ang iniisip ko, baka napatay at nainom na nila yung dugo niya na Kuya Poldo at Mang Sator. Kung ganun, paano tayo makakaalis dito? Siguradong dadako sila sa bahaging to. Hindi sila paparito kung hindi nila maramdaman na may pagkain dito. Kahit paghinga nyo, hinaan na lang. Oh, Diyos ko. Akala ko ligtas na ako pero mas lalo lang pala ako mapapahamak. Hindi ko naman kasi alam na uulan eh. Akin yung itak mo. Kung sakaling darating ang mga hayop na yan, kailangan nakahanda tayo. Mas lalo pa kaming kinabahan nang marinig namin ang kaluskos malapit lang sa kinaroroonan namin. Palingali nga kami sa paligid. Ngunit wala kaming makita kahit anong bakas ng mabangis na hayop. Parang naririnig ko ang mga buntot na dumadagit sa lupa. Kaya naisip ko, baka nakakalipad sila. Mahirapan talaga tayong lumaban kapag nakakalipad sila. Hindi naman sila nakakalipad pero mabilis silang kumilos. Para silang mga sigbin. Ano? Sigbin? Oo, masyado silang mapanganib. Silang tinatawag na aswang na iritong. Sila din ang may pakana kung bakit maraming nawawala na mag-uuling dito sa baryo na to. Aswang na irito? Hindi. Parang narinig ko niyan sa kwento ng lola ko eh. Madalas raw silang nagtatago sa madilim na sulok ng kagubatan. Yun nga. At kahit alam ng taga-baryo ang tungkol sa bagay na yun, marami pa rin ang pumupunta sa kagubatang to. Hindi kasi namin hawak ang panahon. At hindi namin alam kung kailan uulan. Minsan, bigla na lang bumabagsak ang malakas na ulan kaya nalalagay sa panganib ang buhay ng ibang mag-uuling. Teka, parang may lumilipad nga papunta rito sa kinaroroonan natin. Manda na kayo. Kailangan makatakas tayo sa kanila. Biglang sumabay ang mabigat na tunog ng pakpak sa kaluskos ng ulan. Kumulog at kumidlat. Hanggang sa biglang sumalakay sa amin ang isang nilalang. Tumalsik kaming tatlo nang hampasin kami ng kanyang pakpak. Sa mga kidlat, kita namin ang anyo ng sinasabi nilang aswang. Parang paniki, may buntot na parang sibat, at may mahahaba at matatalas na kuko. Halimaw! Tama nga sila. Sobrang mapanganib ang kanyang buntot. Ginagamit niyang buntot niya para patayin ang kanyang bibiktimahin. Ako nangaharap sa halimaw na to. Kayo ni Pepay, doon kayo sa gilid. Tutulong ako sa'yo sa paglaban sa kanya. Pero yung isa lang ang itak natin. Baka mapano ka kapag tinamaan ka ng buntot niya. Hindi lang siya nag-iisa. Pakinggan mo. May mga tunog pa ng pakpak na umikot sa paligid natin. Sigurado ako na papaligiran na nila tayo. Sinisigurado talaga nila. Walang makakatulong sa atin. Umangil ang aswang. Namumula ang mga mata nito. At malinaw na gusto niya kaming kainin. Pinakiwal niya ang kanyang buntot at mabilis na lumipad sa ere at bigla na lang naglaho. Ayun na naman ang taktika nila. Kunwari silang mawawala pero bibiglayin nila tayo sa pag-atake. Hindi siya makakalapit sa atin hanggat hawak ko ang itak na to. Forest Ranger lang ako, pero batak ako sa training para makipaglaban. Tsaka ako na naamoy pa nila kung nasan sila Kuya Poldo at Mang Sator. Kaya sila naghiwa-hiwalay. Naku, sa taas ng malaking puno. Sa ulan mo, Mike. May gumagalaw. Iritong, magpakita ka sa akin. Rapid mo kung hayop ka.
Biglang lumipad ang mga ibon palayo nang sumigaw ako. Alam kong nabulabog sila sa lakas ng boses ko. Anak nang, bakit ka sumigaw? Masalo mo lang pinapaalam sa kanila na may pagkain dito. Papatayin ko ang mga hayop na yan. Hindi mo sila kakayanin. Malalakas sila. Isang pagkakamali na pumasok kayo sa kagubatan na to. Nangulag na ng pangontra laban sa kanila. Ano bang pangontra para sa kanila? Asin at bawang. Pwede rin yung luyang itim. Basta marami. May, ayun na naman ang mga iritong. Pagkasigaw ni Ramon, mabilis akong umilag nang maramdaman ko ang paglipad ng aswang papunta sa kinaroroonan ko. Hindi niya ako nasugatan dahil nakailag ako. Akmang sasalakay ulit ito, kaya hinarap ko siya gamit ang itak. Dumadagit sa lupa ang kanyang buntot at nang makahanap ako ng magandang pagkakataon, tinaga ko yon. Umangil ang nilalang at muling bumalik sa ere. Iba ka talaga. Magaling ka nga. Nagawa mo tagay ng buntot niya. Hindi ko naman nahayaan na mapatay niya ako, no? Hindi yan papayag na hindi ka niya mapatay. Lalo na't nasaktan mo siya. Kapag nagpakita siya sa akin, siguradong tatapusin ko ang buhay ng lintik na yun. Siguraduhin mo lang na hindi ka niya masasapaw sa buntot niya dahil... Lintik kang iritong ka. Ramon, si Pepay! Nahulog si Pepay sa bangin nang bigla siyang sinalakay ng aswang. Magkatabi lang sila ni Ramon, ngunit hindi yun namalaya ng lalaki. Sabay kaming umatake upang mapatay ang nilalang. Walang yan kang iritong. Papatayin talaga kita. Hindi ako papayag na mapatay mong babae yun. Hindi mo siya papatayin kagaya ng ginawa niyo sa kapatid kong babae. Ramon, mag-ingat ka. Hulihan mo siya sa buntot at ako ang bahala para mataga siya. Sige, ngayon na. Sige, hawakan mo lang yung buntot niya. Sa ulo ko siya tatagain. Dali mo. Malakas siya, baka makawala pa. Nang magtagumpay na mahuli ni Ramon ang buntot ng aswang, mabilis akong tumalon para tagain siya sa ulo. Nagawa ko nga yun, ngunit nakalmot niya ako. Gumagalaw pa ang aswang habang dumudugo ang ulo nito, kaya tinaga ko ulit. Mukhang patay na ang hayop na yan. Di na siya gumagalaw. Tara, hanapin na natin si Pepay dun sa bangin. Sige. Mabuti na lang at mag-isa lang ang iritong na umatake sa atin. Siguro kaya umalis ang iba. Sina Kuya Poldo at Mang Sator ang habol nila. Sana naman makatakas ang dalawang yun at makalabas sila ng kagubatan. May tiwala ako sa kanila. Magaling din silang makipaglaban lalo na si Mang Sator. Iiwan na lang natin dito ang katawan ng iritong na yan. Hinanap namin sa bangin si Pepay at nakita namin siyang walang malay. Mabuti na lang at hindi gaanong malalim ang nahulugan niya. Pinagtulungan naming buhatin si Pepay pabalik sa sinilungan namin. Pero laking gulat namin ni Ramon nang biglang nawala ang katawan ng aswang. Pepay, gumising ka. Malalim ang sugat ni Pepay sa dibdib. Kailangan natin makahanap ng lunas. May lunas kaya dito sa gitna ng gubat? Meron pero kailangan talagang hanapin. Aray ko. Ang sakit talaga. Pepay, kumalma ka lang. Ligtas ka na, makakaalis na tayo dito. Natatakot na talaga ako. Natatakot ako. Parang awa niyo na. Lumabas na tayo sa kagubatan. Ganito na lang, hintayin niyo ako dito. Tumitilan na rin naman ang ulan. Ako na maghahanap ng lunas para sa sugat niya. Susubukan ko ring tahakin ang daan palabas ng gubat kahit medyo madilim na. Basta bumalik ka kaagad ha. Oo, babalik ako kaagad. Saka isa pa, hindi ko kayo kayang alalahin ni Pepay ng sabay.
Hindi mo ata napansin, natamaan ka ng kuko ng halimaw na yun. Tignan mo yung hita mo, dumudugo. Ano? Napatingin ako sa hita ko at dun ko lang naramdaman ang sakit at hapde. Malalim at malaki ang sugat. Ngunit hindi ko ito napansin kanina. Umalis na si Ramon. Kaya pinasandal ko si Pepay sa dibdib ko. Anong oras kaya babalik si Ramon? Kahit anong oras pa yan, ang mahalaga makabalik siya. Sa tingin mo ba, makakalabas pa tayo yung kagubatan? Oo naman. Sa tingin ko, hindi na eh. Ayon kasi sa narinig ko sa mga kwento noon, ang mga taong makapapatay ng iritong o masasalakay nila ay hindi na makakaalis ng gubat. Iibahin daw nila ang daan. Lilituhin nila ang mga tao. Magtiwala ka sa akin. Makakaalis tayo dito. Maya-maya pa, tumila na ang ulan. Ngunit malapit nang dumilim. Napilitan akong iwan muna si Pepay para saglit na umikot sa paligid. Hindi ko inaasahan na sa pag-ikot ko, may makikita akong matandang babae. Nagulat ako at natakot. Manang, ano pong ginagawa niyo ng ganitong oras sa kagubatan? Hindi ba't ako ang dapat na magtanong yan sa'yo? Bakit nandito ka sa gubat? Isa ka bang iritong na nagwawangis tao? Ano? Naku, hindi. Kung ganon, anong ginagawa mo dito? Ayusin mong magiging sagot mo sa akin. Dahil sa oras na magkamali ka, papatayin kita. Isa akong forest ranger. Nandito ako para pagsabihan ng mga mag-uuling na tigilan ng pagputol ng mga kahoy. Kaya lang, biglang nagka-problema. Meron nga pala akong kasama. Tulungan mo naman siya, may sugat siya. Kasama? Kung ganon, nasaan siya? Sumama po kayo sa akin. Sana nga lang, hindi ako nagtiwala sa maling tao. Hindi ako masamang tao. Nandito ako para sa mga iritong. Sinalaki kami ng iritong kanina at muntik nang mamatay ang kasama ko. Buti nga lang nakaligtas pa siya. Sumama sa akin ang matandang babae sa kinaroroonan ni Pepay. Nadatnan namin si Pepay na lamig na lamig. Ginamot niya ang sugat namin ni Pepay gamit ang kanyang langis. Maya-maya pa, tumigil ang pagdurugo ng aming mga sugat. Meron pa siyang langis na pinainom sa amin para maiwasan ang impeksyon. Magiging maayos na rin ang kalagayan ninyo bukas. Maraming salamat po. Hinihintay kasi namin ang isa pa naming kasama. Sinong kasama? Si Ramon, isa sa mga mag-uuling na sinita ko. Pero hindi ko akalain na siya rin pala yung makakatulong sa amin. Si Ramon? Tinulungan niya kayo? Opo. Kilala niyo po ba si Ramon? Oo. Ang alam ko, ang angka ng lalaking yon ay may kasunduan sa mga iritong. May pananagutan sila sa nangyayaring ito. Sila ang dahilan kung bakit mas lalo pang dumami ang mga halimaw dito. Na ano? Kaya't huwag kayong gaanong magtiwala sa kanya. Hindi mo alam, baka nililigaw niya kayo para makain ng mga iritong. Kung ganun, nagpapanggap lang pala si Ramon na hindi alam kung ano ang mga iritong. Niloko niya tayo! Kailangan ko nang umalis. Gumagabi na. Hahanapin ko mga iritong. At kapag may makita ko, papatayin ko. Teka po, sandali. Totoo po ba yung sinasabi niyo na may kasunduan ang angka ni Ramon sa mga iritong? Oo. Itanong mo sa kanya. Sa oras na itanggi niya, ibig sabihin nun, isa siyang traidor. Nagmadali nang umalis ang matandang babae na mga oras na yun. Maya-maya pa,
Dumating si Ramon. May dala siyang magandang balita sa amin. Pero hindi maalis sa isip ko ang sinabi ng matandang babae tungkol sa kasunduan ng kanyang angkan sa mga aswang. Sumama kayo sa akin. May nanap akong kubo sa pinakadulo ng kagubatan. Tulungan mo kong alalayan si Pepay. Hindi na. Kaya ko na maglakad. Hindi na ganong masakit ang sugat ko dahil ginamot na ako ng matanda. Matanda? Sino naman ang matandang tinutukoy mo? May nakita kaming matandang babae kanina. Tinulungan niya kami. Ginamot niya yung sugat namin kaya tumigil ang pagdurugo. Kung sino man ang matandang yun, maraming salamat sa kanya. Wala kasi akong nahanap na pantapal sa sugat. Madilim na kasi yung buong paligid. Tara na, bago pa bumalik ang ibang iritong. Sumama kami sa kubong sinasabi ni Ramon. Puno ng alikabok at sapot ang kubo. Halatang matagal nang walang nakatira at hindi nalinisan. May nahanap kaming lumang damit kaya nagpalit kaming lahat. Doon ko naisipang tanungin si Ramon tungkol sa sinabi ng matandang babae. Ramon, ang matandang babaeng yun kanina, sinabi niya sa amin na may kasunduan raw ang angkan mo sa mga aswang na iritong. Kayo raw ang may kasalanan kung bakit sila dumami ng sobra. Paano niya nalaman ang bagay na yun? Sagutin mo na lang ang sinasabi ko, kung totoo ba o hindi. Matagal na panahon na yun. Pinatay rin naman ng mga iritong ang kapatid ko, kaya kaaway ko na rin sila. Kung ganun, bakit kayo nakipagkasundo sa iritong? Ang alam ko, kapag may kasunduan ng mga tao sa mga nilalang, may obligasyon ng mga tao sa kanila. Yun ay alagaan at paramihin sila. Walang obligasyon sa kanila ang mga magulang ko. Kaya lang sila nakipagkasundo para sa katahimikan ng buong kapatagan at baryo. Ang kasunduan na yun ay naglalaman na bawal manakit ang mga iritong ng tao. Kung ganun, bakit sila nananakit at pumapatay ngayon? Dahil nawawala ang anak ng bantay na sakripisyo. Hindi lang ang angkan ko ang nakipagkasundo sa kanila. Meron pang isang lalaki na may anak. Ang anak ng lalaking yun ay isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi sinasalaki ng mga iritong ang sityo. Kilala mo ba ang lalaking sinasabi mo? At ang anak nito? Kailangan natin silang mahanap para tumigil na sila sa pananalakay. Wala akong alam kung nasa na sila ngayon. Isa lang naman ang paraan para mawala ang mga iritong na yan Ano naman ang paraan na yun, ha? Kailangan mapatay ang matandang iritong. Kapag namatay siya, maaaring matunaw rin ang ibang iritong dahil gawa lamang sila sa dugo ng pinakamatandang iritong. Saan naman matatagpuan ang matandang iritong na yan? Sa pinakababa ng bundok, kung saan may maraming puno ng kahoy. Doon ang kanilang kuta. Parang alam ko ng bundok na sinasabi mo. Susugurin ko sila bukas na bukas. Teka, sigurado ka bang makakaya mo silang labanan? Susubukan ko. Wala na rin namang ibang paraan para matapos ang problemang to. Hindi ako sasama sa kuta nila kapag wala akong pangontra. Ako na lang ang gagawa. Sapat na ang itak na to para mapatay ang mga halimaw na yan. Sasama ko sa'yo. Pagkasapit ng umaga, nagpaalam si Ramon na kukuha ng pangontra. Nangako siyang babalikan niya kami ni Pepay. Naglakbay kami papunta sa pinakababa ng bundok para hanapin ang pinakamatandang iritong. Malapit na tayo sa baba ng bundok. Hindi na ba talaga magbabago yung isip mo? Sigurado ka nang susugurin mo ang pinakamatandang iritong? Nandito na tayo kaya wala nang atrasan to. Bago tayo pumaroon, kailangan natin gumawa ng iba pang sandata. Mike, tingnan mo to. May nakita akong manunggal dito. Napakarami. Kukuha tayo. Hindi pa takot rin sila dyan? Oo, takot sila dito. Magdadala tayo ng marami. Gagawa rin ako ng matulis na kawayan para may gagamitin ka para protektahan ang sarili mo. Naglagay kami ng manunggal sa iba't ibang bahagi ng aming katawan. Nang may makita akong kawayan na kasing laki ng braso, agad ko yung pinutol
gamit ang itak at nilagyan ng matulis na dulo. 4 ang nagawa ko. Tigda-2 kami ni Pepay. Ito na, sugurin na natin ang pinakamatandang iritong. Sige. Kaya lang, medyo natatakot ako eh. Paano kung pagdating natin doon, may mga alagad siya? Kaya nga gumawa tayo ng matulis sa kawayan. Meron naman tayong manunggal. Hindi ako marunong makipaglaban eh. Pero, kaya ako sumama sa'yo dahil ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Kaya natin to, Pepay. Kapag makita mong matatalo na ako ng pinakamatandang na iritong, tumakbo ka na agad. Hayaan mo na lang ako. Ano ka ba? Magagawa ko bang iwan ka? Walang halaga kung uunahin mo pang isipin ang sitwasyon ko. Sana sumama ka na lang kay Ramon kanina eh. Wala akong tiwala sa lalaking yun. Pagkadating namin sa pinakababa ng bundok, nakita namin kaagad ang pinakamatandang aswang. Sa itsura ng kanyang anyo, makikita ang kanyang kaibahan sa kapwa niya aswang. Halatang mas malakas siya at mas mapanganib. Mahimbing itong natutulog sa ugat ng puno na parang laman ng tao. Teka, magbanman muna tayo saglit bago siya atakihin. Sa tingin ko naman wala na siyang ibang kasama dito. Kung meron man, di sana kanina pa nila tayo sinalakay. Magandang pagkakataon yan para patayin siya. Dahil ang himbing ng tulog nito. Tama ka. Dito ka lang. Ako nangaharap sa kanya. Magmatsyag ka lang sa paligid. Samahan kita sa pakikipaglaban sa kanya. Sa tingin ka naman kaya ko na kahit wala akong alam eh. Sigurado ka? Oo, sigurado talaga ako. Sa kaliwang kamay ko ang itak at sa kanan naman ay ang matulis na kawayan. Mabilis akong sumuot sa mga matataas na damo para atakihin ang aswang. Humihilik pa ito na parang tao. Nang makalapit na ako sa kinaroroonan nito, itinaas ko ang aking kamay na hawak ang matulis na kawayan. Itatara ko na sana yun sa kanya, pero bigla niyang nahuli ang kamay ko at buong lakas niya akong hinagis. Mike! Diyos ko, Mike! Ayos ka lang! Anak na, hindi pala talaga siya tulog. Nagpapanggap lang. Parang pinaghandaan natin niya ang pagdating natin eh. Ayun na siya. Binuka na niya yung mga pakpak niya. Makalaban kaya siya sa atin ngayong trikang araw? Sa tingin ko, kaya niyang lumaban. Hindi naman kasi nasisikatan ng araw yung bahagi ng bundok na to eh. Umilag ka. Ako na yung harap sa kanya. Kahit anong mangyari, huwag kang makikisali. Lumipad ang pinakamatandang aswang papunta sa kinaroroonan ko. Ngunit hindi siya nakarating dahil bigla siyang hinampas ni Pepay ng manunggal. Galit na napatingin siya sa babae. Sinalakay ko siya ng itak pero hindi ko siya natamaan. Nahawakan niya ang talim ng itak at hinila pa ito sa akin. Buong lakas kong pinigilan ng itak para hindi niya ito makuha. Tumunog ang matulis na kuko nito nang mabangga sa talim ng itak. Ako naman ang harapin mo, aswang ka! Pepay, mag-iingat kang hindi kanya matamaan ng matalim niyang buntot. Ito ang nababagay sa'yo! Ayan! Hintik kang halimaw ka! Ito pa ang sagot ng pag-atake! Hayop ka! Tagay mo siya sa ulo! Sa isang iglap, tumalo ng aswang, parang kidlat sa bilis. Sumayad ang mga kuko nito sa balikat ko. Nag-iwan ng malalim na galos. Napaurong ako, ngunit mabilis kong naipaloob sa katawan ang galit at takot. Umatake ang aswang. Gumapang paikot na parang ahas. Sinusubukang maghanap ng butas sa depensa ko. Mike! Sinusubukan kanyang nituin! Diyan ka lang!
Huwag ka na makisali, Pepay. Umalis ka na lang. Humingi ka ng tulong. Hindi! Hindi ako aalis! Lalaban tayo na sabay! Sige, ngayon na! Papatayin ka naming hayop ka! Kahit anong subok namin ni Pepay, hindi pa rin namin siya matamaan. Meron siyang lakas at bilis na hindi mapapantayan ng normal na tao kagaya namin. Nagsimulang sumakit at magdugo ang sugat ko sa bawat pagkilos. Napansin ko ang markang itim sa batok ng aswang habang umiikot ito para makapag-atake. Idikit natin ang ating mga likod! Sobrang lakas at bilis niya. Yun ang sinasabi ko eh! Hindi nga talaga natin siya kaya! Mamamatay tayong dalawa dito! Hindi mo naman kailangan magpakamatay kasama ko. Umalis ka na lang kasi. Hindi naman pwede yun, no? Oo nga at mahal ko ang sarili ko! Pero habang buhay akong uusigin ang konsensya ko kapag namatay ka at wala man lang akong nagawa! Ayun na siya ulit, Pepay. Labanan na natin siya. Mabilis na gumapang at lumipad ang aswang para muli kaming salakayin. Hindi namin inaasahan ni Pepay na sabay nitong gagamitin ang buntot at kuko sa pagsalakay. Nasugatan kaming pareho at tumalsik dahil sa malakas na paghampas ng kanyang pakpak. Lumipad siya papunta kay Pepay. Ngunit napatigil ang matandang aswang nang may sumigaw na lalaki. Ako harapin mga aswang ka! Panahon na para singilin kita sa kawalang hiyang ginawa mo sa pamilya ko! Ramon, buti naman at bumalik ka. Malakas siya, Ramon! Kaya mag-iingat ka sa kanya! Kaya ko na to! Huwag niyo akong alalahanin! Ikaw naman ang punteriya niya. Mag-iingat ka. Nang salakayin ng aswang si Ramon, nakita kong napatalon ito ng mataas para makailag. Namangha ako sa ginawa niya. Kinalmot niya ang likuran ng aswang. Kahit wala siyang mahabang kuko, nagawa niyang sugatan ito. Sinuntok niya ang halimaw, sinipa, at binali ang pakpak nito. Umangil ang aswang sa sakit at dumapa sa lupa. Halina kayo, bilisan niyo! Kapag ganyan ang ginagawa niya, nagtatawag siya ng kanyang mga alagad. Tara na, Mike! Umalis na tayo! Ang akala ko talaga, mamamatay na kami ni Pepay. Ano bang kinain niyo at basa-basa na lang kayong sumugod sa halimaw na yun? Hindi siya pangkaraniwan, kakaiba siya sa lahat. Gusto ko kasi siyang patayin para mamatay ng lahat ng mga eritong dito sa sitio. Hindi siya madaling patayin. Kung inaakala mo na kapag masugatan mo siya, mapapatay mo na siya, nagkakamali ka. Tagumpay kaming nakaalis mula sa kuta ng matandang aswang. Bumalik kami sa kubo. At ng mga oras na yon, meron nang nahanap si Ramon na gamot para sa aming mga sugat. Ang akala ko ba maghanap ka ng pangontra sa iritong? Naisipan ko kasi na kapag tuluyan ako lumabas ng gubat, gabi na ako makakabalik. Nang may nahanap akong gamot para sa sugat, kinuha ko na at bumalik na lang kaagad. Kut, salamat talaga sa'yo ah. Utang namin ni Mike sa'yo ang buhay namin. Wala yun, magpahinga na kayong dalawa. Bilib din ako sa'yo. Paano mo nagawang sugatan ng likod ng iritong kanina? Hindi naman mahaba ang kuko mo ah. Ako pa ba? Alam mo, may bitbit akong kahoy at nilagay ko sa pagitan ng daliri ko. Yun ang ginamit ko bilang pangalmot. Ang talino mo talaga, Ramon. Napapalapit na kayo sa akin. Hindi ko hayaan na mapatay kayo ng mga iritong na yun. Sisikapin kong protektahan kayo sa kanila. Maling-mali ang ginawa ng mga magulang ko. Umasa sila na tinupad ng mga iritong ang kasunduan na huwag umatake sa sitio. Pero ang totoo niyan, hindi pala. Ano? Naikwento sa amin ni Ramon ang lahat ng lihim ng kanyang pamilya. Doon ko napagtanto na nagtitiwala na nga siya sa amin ni Pepay. Tandang-tanda ko pa noong 6 na taong gulang pa lang ako. Nakita ko ang mga iritong na lumabas ng kagubatan. Sinabi ko kay nanay at tatay pero wala silang ginawa. Eh di kung ganun, alam mo na pala noon na ang mga iritong talaga ang mga nambibiktima? Oo, kaya lang para hindi masisi, nanahimik na lang ako.
Nakita nila nanay at tatay ang lahat. Ang buong akala ko buong kapatagan ang magkakaroon ng proteksyon dahil sa kasunduan pero hindi pala. Ang kasunduan ay para lang pala sa kaligtasan ng aming pamilya. Hindi ba pinatay ng mga iritong ang kapatid mong babae? Oo, dahil dapat ang kapatid kong babae ang papalit na sumunod sa kasunduan. Pero ayaw niya maging tulad ng mga magulang namin dahil sa isang aksidente nawala ang mga magulang ko. Sa totoo lang, wala na akong natitirang pamilya. Mag-isa na lang ako sa buhay. Hindi kaya ang isa pang kinakagalit ng mga iritong ay dahil pinuputol niyo yung mga puno? Kahit hindi namin gawin yun, talagang papatay sila. Kaming lahat na mag-uuling. Gusto namin makaganti sa mga iritong. Lahat kami ay namatay ng pamilya dahil sa kanila. Nang gabing nagpapahinga kami, naunang nakatulog si Ramon sa amin. Biglang bumangon si Pepay at umupo sa tabi ko. Sumenya siya na wag akong maingay. Kaya nagtaka ako kung bakit. Ano ba kasi meron, Pepay? Parang natatakot ako sa iyo ah. Kasi, nakita ko ang itim na marka sa batok ni Ramon. Parang kagaya sa marka ng mga aswang na iritong. Ano? Oo, tingnan mo. At nang maniwala ka. Mga iritong lang ba ang may karapatan na magkaroon ng ganong marka? Oo, hindi normal ang markang yan. Malakas ang kutob ko. Sinabihan si Ramon para makalapit sa atin. Sandali lang, titignan ko lang ha. Dahan-dahan akong naglakad, papalapit sa kinaroroonan ni Ramon na mahimbing nang natutulog. Itinaas ko ang kanyang mahaba at kulot na mga buhok. Sinilip ko ang sinasabing marka ni Pepay. At nagulat nga ako nang makita ko yon. Ano? Naniniwala ka na sa akin? Oo, nakita ko nga ang marka. Parehas ang marka nila ng matandang iritong. Hindi ata si Ramon ang kausap natin. Kundi ang aswang na iritong eh. Imposible. Kung hindi siya si Ramon, bakit niya naikwento sa atin ang nangyari sa pamilya niya? Paano niya nalaman ang pakikipag-ugnayan ng angka ni Ramon sa mga iritong? Huwag na muna tayo manghusga. Tatanungin natin siya bukas kung paano siya nagkaroon ng ganyang marka. Ikaw ang bahala kung ayaw mo maniwala sa akin. Pero basta ako, malakas ang kutob ko. Nakalaban natin siya. Bumalik ka na sa pagtulog. Yung sugat mo baka dumugo na naman yan kasi kilos ka ng kilos. Ay, oo na. Eto na, matutulog na ako ulit. Natulog na kami ulit ni Pepay. Hanggang sa nagising ako nang maramdaman ko na may sumasakal sa leeg ko. Walang iba kundi si Ramon. Namumula ang kanyang mga mata habang nakangising nakatingin sa akin. Pilit ko siyang tinutulak pero sobrang lakas niya. Papatay kitang pakilamero ka! Ramon! Ano ba ginagawa mo? Nandito ako para pagtulungan natin iligtas ang baryo. Hindi ako si Ramon. Isa akong aswang na iritong. Sa tingin mo ba may magagawa ka para iligtas sa mga tao? Amin ang baryo at lahat ng mga tao. Sasamba sa amin! Umalis ka dyan! Alis na! Hindi ako makahiga. Tama nga si Pepay. Hindi nga ikaw si Ramon. Kung umalis ka na lang sana kaagad nung nalaman mo tungkol sa amin, hindi sana sasapit sa mapait na kamatayan ng buhay mo. Ang ayaw namin sa lahat ay merong dayo na nanghihimasok ng gulo. Pepay! Tulungan mo ako! Mapapasabi ng baryo na to. Kahit sino, hindi makakapigil sa plano ng aming pinuno. Unti-unti na namin masasakop ang baryo gamit ang katawan ng mga taong sinasariba namin. Humahalakhak si Ramon habang buong lakas na pinipiga ang leeg ko. Halos maluha na ako sa sobrang sakit. Ramdam ko ang pagkapos ng hininga ko. Ilang segundo na lang at bibigay na ako. Isang malakas na pagbagsak ang narinig ko. Dahilan para bitawan ni Ramon ang leeg ko.
Matalino ka palang babae ka. Pero huli na ang lahat para sa inyo. Sinasabi ko na nga bang hindi ka talaga si Ramon eh! Ginagamit mo ang katawan niya para mapatay mo kaming dalawa! Kayong dalawang papatayin ko. Ngayong araw na gagawin ng ritual at pag-aalay. Kaya wala na kayong magagawa para pigilan pa kami. At talaga ba? Papatayin kitang halimaw ka! Sinalakay ni Pepay ng itak si Ramon. Lumaban ang lalaki, ngunit biglang gumaling si Pepay sa pakikipaglaban. Nailagan niya ang bawat atake ng aswang na gumagamit sa katawan ni Ramon. Nataga ni Pepay ang likuran nito. Kaya umahil ang aswang at tumakbo palayo. Salamat dahil bumalik ka. Lintik din. Saan ka ba kasi galing? Na makita kong lumiwanag na ang paligid kanina. Umikot ako. May nakita ako, banda dun sa dulo. Mga puno ng malalaking kahoy. Hindi ko nga alam kung sino ang tumipon na mga yun eh. Muntik na talaga niya ako mapatay. Sinabihan naman kasi kitang hindi nga siya si Ramon eh. Ayaw mo pang maniwala sa akin. Oo ngayon, buti na lang naisipan ko bumalik ka agad. Dahil kung hindi sigurado akong bangkay ka na ngayon. Sinasakop na ng mga iritong ang baryo gamit ang katawan ng mga tao. Maaring isa sa mga nakasalumuha din natin ay mga taong may sanib ng iritong. Tama ka. Pero meron namang senyales kapag sinaniban sila. Ang itim na marka sa kanilang batok. Yun ang palatandaan na nasa katawan sila ng tao. Kailangan matignan natin ang batok ng mga taong nakakasalamuha natin. Kawawa naman si Ramon. Siguro nung umalis siya, doon siya nasaniban ng iritong. Tilian mo, sumama ka sa akin. Tingnan natin doon yung sinasabi ko sa'yo. Nakatipon na punong kahoy. Pinuntahan namin ni Pepay ang sinasabi nitong mga puno ng kahoy. Nang makarating kami doon, laking gulat namin. Nandun ang mga aswang. Nakadapa sa lupa at parang may ginagawang kakaiba. Bakit marami silang nandyan? Anong meron? Sa tingin ko, may ginagawa silang ritual sa mga punong kahoy na yan. Ritual? Para saan? Ritual na kung saan inihahandog ng mga punong pinungtol bilang daanan ng iritong upang makalabas sa kapatagan. Nakakalabas naman sila ng kapatagan ah. Pero hindi sila nakakalabas ng sabay-sabay. Sa palagay ko, ito na ang umpisa ng pananakot nila sa buong baryo. Hindi rin natin sila kakayanin kung sasalakay tayo sa kanila. Mahirap din makalabas sa gubat na to. Kagaya nga ng narinig ko, ang sino mang makakapasok sa bahagi ng gubat na to ay hindi na makakalabas. Iyon ang nangyari sa atin, Mike. Kung ganun, anong gagawin natin? Hintayin na lang ba natin na mamatay tayo dito? Meron namang ibang paraan eh. Kaya lang, alam kong hindi na natin magagawa. Anong paraan? Subukan natin. Baka kayanin natin dalawa kapag magtulungan tayo. Hindi tayo pwede maghiwalay. Baka isa sa atin ang masaniban ng mga iritong. Ang sabi nila, kailangan daw sunugin ng puso ng pinakamatandang iritong. Bakit ganun? Iba din ang sinabi ni Ramon at iba din sa'yo. May alam ka tungkol sa mga iritong, no? Sandaling hindi nakasagot si Pepay. Hinila niya ako palayo sa lugar na yon. Nagsisimula na ring magsanhi ng ingay ang mga aswang. Senyales na masaya sila sa ginaganap na ritual. Nagtataka ka ba kung bakit may alam ako sa mga iritong? Dahil dito rin namatay yung mga magulang ko. Ano? Oo. Dati silang manunugis. Pero nung huwarap na sila sa iritong, hindi nila nakayanan ang mga kakayahan ng mga to. Inaral ko ang lahat ng tungkol sa mga iritong at kung paano sila mapapatay. Doon ko lang nalaman na kailangan palang sunudin ng puso ng pinakamatandang iritong. Bakit ganun ka nalang kagaling makipaglaban? Marunong naman kasi talaga ako makipaglaban. Kaya lang, nagduda ako kung dapat ko bang ipakita sa iba nating kasamahan nung una eh. Hindi kailangang alam ng lahat ang kakayanan mo. Mas gabuti ng kunwari wala silang alam, tapos gugulatin mo na lang sila. Kagaya ng ginagawa mo sa akin ngayon? Kakampi ka ba talaga, Pepay? Kakampi mo man ako o hindi,
Wala ka nang magagawa kundi magtiwala sa akin. Eh kesa naman mamatay tayong sabay sa lugar na to, no? Kailangan mo sumunod sa akin. Pumunta tayo dun sa kubo. Alam kong nandun ang tao makakatulong sa ating dalawa. Umayo naman ako sa gusto ni Pepay. Bumalik kami sa kubo. Ngunit wala kaming nadatna na tao doon. Naghintay kami ng ilang minuto, pero wala pa rin. Inuuto mo ata ako eh. Wala namang dumating na tutulong sa atin. Maghintay ka nga lang. Darating din siya. Ni isang beses hindi pa niya ako binigo. Sino ba kasi inaasahan mong darating? Maghintay ka lang at makikilala mo rin siya. Aabot pa hanggang mamayang gabi ang ritual ng mga eritong. Kailangan pa nilang mabuo dun sa gitna ng kagubatan para magtagumpay sila. Sa nakita ko kanina, naghihiwalay-hiwalay pa sila eh. Mas lalo lang nadadagdagan ang problema ko sa'yo. Pakaisa ka na rin palang iritong ha. Pumasok ako sa loob ng kubo at nahiga saglit. Maya-maya, narinig ko ang boses ni Pepay sa labas na parang may kausap. Dali-dali akong dumungaw sa pintuan at nakita ko silang papasok ng isang matandang babae sa kubo. Siya ang tutulong sa ating Mike. Magkakilala na ba kayong dalawa? Eh hindi ba doon lang kayo nagkita sa kagubatan nung nagkasugat tayo? Mike, sa loob na tayo mag-usap. Mayroon pa siyang dapat ipaliwanag sa'yo. Alam ko naman na hindi mo hahayaang mamatay si Mike. Hindi nga po. Eh kasi nangako ako sa inyo na babantayan ko po siya eh. Napakunot ang noo ko habang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Alam kong ako ang kanilang pinag-uusapan. Pagkapasok nila sa kubo, kaagad kong nilagyan ng tali ang pintuan para hindi yun bumukas. Pinabantayan kita kay Pepay nung nakita kitang dumating. Bakit naman po? Dahil alam kong papatayin ka nila. Matagal na nilang hinihintay ang pagbabalik mo, Mike. Sino naman pong sila? Ang aswang na iritong. Malaki ang gampanin mo sa kanila. Ikaw lamang ang makapipigil sa handugan. Ano po bang sinasabi niyo? Wala po akong nauunawaan. Naaalala mo pa ba yung kwento ni Ramon tungkol sa lalaki na nakipagkasundo rin sa mga iritong? Tatay mo ang tinutukoy niya. At ikaw ang batang itinakas niya. Hindi. Imposible ang sinasabi niyo. Nagsasabi ng totoo si Pepay. Ikaw lang ang makapapatay sa matandang iritong. Hindi lang pala ikaw, kundi kayong dalawa ng mang-uuling. Kayo ang natitirang angkan ng mga pamilyang nakipagkasundo sa kanila. Kaya kayo lang dapat bumalik kung saan sila nanggaling. Paano ko naman po magagawa ang mga bagay na yan? Ang matandang iritong, patayin niyo siya. Ikaw ang inihandang bantay na sakripisyo ng iyong ama noon. Kaya lang hindi natuloy ang ritual dahil itinakas ka nila. Nagbuwis ng buhay ang nanay mo para mailigtas ka. Kapag inialay ka, dapat hindi sila nananalakay ng mga tao. Ang problema po, hindi ko alam kung nasan si Ramon ngayon. Sinaniban siya ng isang irito. Sa katunayan, muntik na nga niya ako mapatay. May dala akong langis dito. Wisikan mo lang si Ramon at aalis na ang iritong na namamahay sa katawan niya. Inabot niya sa akin ang langis. Inamoy ko ito. May kakaibang halimuyak akong nalanghap. Napakabango nito. Binigyan niya rin ng 3 bote si Pepay na kaagad din namang tinanggap ng babae. Ano pong klaseng langis to? Ang langis na yan ay gawa din sa niyog. Pero halo-halo nang inilagay ko dyan. Mga pangontra sa mga aswang at masasamang nilalang. Teka, sasamahan mo ba kami sa pakikipaglaban sa kanila? Alam kong kaya nyo na ang laban. Tanging si Mike at Ramon lang ang makapapatay sa matandang iritong.
Kaya huwag tong makikisali kapag naglalaban sila. Nagpanggap lang pala kayong hindi magkakilala doon sa gubat. Pero bakit? Para isipin ng mga taong mahina kaming dalawa. Pinabantayan kita sa apo ko para kahit ano pang mangyari, hindi kayo mapapahamak. Mas lalo pa akong nagulat nang isiwalat nito na maglola pala sila ni Pepay. Bago ang lahat, may binigay siyang gamit kay Pepay. Isang anting-anting para makatulong sa pagpatay ng mababang uri ng mga aswang. Alam kong nagtataka ka pa rin kung bakit kami nagpanggap. Nais kong kilalanin kung sino ang taong sinaniban ng matandang iritong. Alam na po ba ninyo kung sino? Oo, walang iba kundi si Sator. Siya ang dahilan kung bakit naputol ang mga kahoy na ginagamit ng mga iritong sa pagriritual. Inuuto niya ang mga tao. Iniengganyo niya silang putulin ang mga kahoy para gawing uling. Pero ang totoo, may iba pala silang dahilan. Kaya pala nung unang kita ko palang sa matandang yun, nararamdaman ko na ang kakaibang aura sa kanya. Sigurado akong alam din ng mga iritong na galing ako sa pamilyang Albularia. Kaya sila nakipaghiwalay sa atin bago umulan. Malakas din ang kanilang pakiramdam. Kagaya ng mga tao, nag-iisip din sila. Kung ganun, hindi natin pwedeng patay na matandang iritong. Paano kung gagamitin niya ang katawan ni Mang Sator para kalabanin tayo? Kaya ako nga kayo binagyan ng langis para mapaalis ninyo ang mga iritong na sumasanib sa mga tao. Ang langis na yan ay may alay ng ritual galing sa sinaunang libro. Kailan naman tayo susugod sa mga iritong? Ngayon na ba mismo? Mamayang 6:00 ng gabi. Sugurin ninyo sila para hindi matapos ang kanilang ritual. Kailangang tapusin na ninyo ito. At ang magiging kakampi mo lang, Mike, ay ang lalaking mang-uuling. Marunong siya sa mga taktika kung paano patayin ang matandang iritong. May kaugnayan din ang punong tinutulugan ng matandang iritong sa kanyang buhay. At kung ano man yun, ang mag-uuling lang ang makakasagot nun. Isang malaking lihim sa pagitan ng angkan ng mang-uuling at ng iritong. Kahit kaming matatandang albularyo ay hindi alam kung anong ugnayan ng matandang iritong sa punong kanyang tinutulugan. Kailangan ninyong trabahuhin kaagad na mawala ang pagkasanib ng iritong kay Ramon. Gagawin ko po yan. Mapapatay namin ang matandang iritong. Mawawala ang sumpa nila sa buong baryo. Inaasahan ko na yan, Mike. Maraming salamat po sa pagdating, Lola. Sige na po, kailangan ninyong lisanin ng kagubatan. Isang madugong labanan na mangyayari. At kapag nandito pa kayo, maaari kayong madamay. Oo, aalis talaga ako, Apo. Hihintayin kita sa bahay, ha? Kapag magawa mo ang misyon na to, ipapasa ko na sa'yo ang pagiging albularya ko. Pangako ko po yan. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko. Makakauwi po ako sa inyo ng buhay. Ang akala ko ba hindi na makakalabas sa gubat na to ang sino mang makakapasok? Makakaalis siya dahil meron siyang anting-anting. Pinakita niya sa akin ang anting-anting na korteng tatsulo. Umalis na ang matandang babae pero may naiwan siyang mga gamit. Mga matatalim at mahahabang armas. Isa na doon ang kanyang samurai na si Pepay ang gagamit. Binigyan naman ako ni Pepay ng punyal na ginto. Mas mabilis daw akong makakapatay ng matandang aswang kapag masugatan ko siya gamit yon. Sumapit na ang gabi. Naghanda na kami ni Pepay para lusubin ang gitna ng gubat kung saan nagriritual ang mga aswang. At tama siya. Ngayon ko nakita kung gaano sila karami kapag magkakasama. Sa dami nila, makakaya kaya natin silang labanan? Kahit gaano pa kadami ang mga yan, kapag napatay mo ang matandang iritong, maglalaho lamang sila. Ako na ang haharap sa kampo niya at kayo na ang bahala sa matandang iritong.
Paano naman tayo makakapuslit para wisikan ng langis si Mang Sator at Ramon? Mahirapan tayo niyan. Hindi lang pala sila ang nasaniban. Tingnan mo, nandyan pa si Poldo at Kapitana. Oo nga, meron pang mga iba. Kaya sila sinaniban para magamit ng mga iritong ang kanilang katawan bilang alay. Wala ka bang magandang plano kung paano tayo makakalapit sa kanila? Sa tingin ko, hindi natin sila kailangan lapitan. Ayan, nakita mo? Inutusan nila si Poldo at Kapitana na magtapon ng dugo sa ilog. Oo nga, tara sundan muna natin sila. Sinundan namin sila. Sa kilos nila, halatang kinokontrol nga sila ng mga aswang. Hindi na namin hinintay na makalayo sila ng sobra. Hoy mga iritong! Saan kayo pupunta ha? Bisikan mo na agad sila ng langis. Ito na! Umalis kayo sa katawan nila! Hindi! Gagamitin pa ang katawan ng lalaking ito! Tama si Aling Susan. Napaka-epektibo ng langis. Nang tuluyang lumabas sa mga aswang sa katawan ni na Kapitana at Poldo, agad silang sumalakay sa amin. Hinanda ni Pepay ang kanyang samurai. Hinanda ko rin ang punyal ko. Mabilis silang umatake, pero sabay kaming nakailag ni Pepay. Mabilis niyang winasiwas ang kanyang samurai at itinusok ang talim sa dibdib ng aswang. Hinuli ko naman ang buntot ng isa at sinugatan yon gamit ang punyal. Nang napaangil siya, agad kong tinarakan ng punyal ang kanyang lalamunan. Ibutay natin sila! Hindi kaya malalaman ng ibang kasamahan nila na napatay natin sila? Hindi. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Bakit ako nandito sa gubat na to? Ito ang lugar ng mga iritong eh. Sinaniban kayo ng mga iritong. Buti na lang nagawa namin kayong iligtas. Ano? Ang mga iritong? Oo, kailangan nating mailigtas si Mang Sator at Ramon. Sinaniban rin sila. Bumalik na kayo doon kung saan sila nagre-ritual. Magpanggap kayong sinasaniban pa rin. Wisikan niyo si Mang Sator at Ramon ng langis na to para umalis sa mga iritong sa katawan nila. Ako na lang ang gagawa. Basta kapag pumalpak ako, gawin niyo ang lahat para matulungan ako at maligtas sa mga hayop na yan. Pinapangako ko po, hindi namin kayo pababayaan. Bumalik na kami sa gitna ng kagubatan. Tuloy pa rin ang ritual ng mga aswang. Si Ramon may hawak na kutsilyo. Tinaas niya ang kanyang kamay para sugatan ang pulso nito. Agad na nakalapit si Kuya Poldo at winisika ng langis ang dalawa. Natumba ang dalawa nang lumabas ang aswang sa kanilang katawan. Doon na nabulabog ang ritual. Ngayon ang tamang panahon. Lumipad na ang matandang iritong. Pabalik siya sa puno ng kahoy kung saan siya natutulog. Halina kayo, harapin natin ang mga iritong at iligtas ang mga kasama natin. Sige, ngayon na! Sinugod namin ang mga aswang. Sinubukan ng aswang na dagitin si Ramon, pero mabilis siyang pinrotektahan ni Pepay. Tinaga niya ang buntot at pakpak ng nilalang. Ramon! Tumayo ka dyan! Paano ako napunta dito? Ako rin. Paano ako nakarating dito? Magpapaliwanag na lang kami kapag natapos ang laban. Ramon, sabihin mo, anong ugnayan ng puno sa matandang iritong? Ang pagkakatanda ko, ina ng mga iritong ang punong yun. Anak ng puno ang pinakamatandang iritong. Siya ang nagkalat ng kanilang lahi. Tantanan niyo na yung pag-uusap! Maraming kalaban! Sadali lang, Pepay. Kailangan ko malaman kung paano patay ng punong ina ng matandang iritong. Alam ko na! Kailangan sunugin ang punong yun. Tamang-tama, malapit na ang gilingan namin dito. Kukuha ko ng uling at apoy. Tayo lang makakapatay sa matandang iritong, Ramon. Kailangan na natin magtulungan. Tulong! Tulungan niyo ako! Sadali, si Mang Sator.
Nasugatan siya ng iritong. Mabilis akong tumakbo papunta sa kanya. Akmang huhugutin ng aswang ang puso ni Mang Sator. Pero mabilis ko itong tinarakan ng punyal. Napatay ko ang aswang at agad nagpasalamat ang matanda. Huwag ka na muna magpasalamat. Hindi pa tapos ang laban. Meron ba kayong dalang pangontra? Bigyan niyo naman ako para makatulong sa paikipaglaban. Ito lang ang dala namin. Punyal at samurai. Maghahanap ako sa kagubatan ng mga pangontra laban sa iritong. Dito lang muna kayo. Uubusin namin ang lahi nyo! Pepay, kaya mo bang labanan na mag-isa mga iritong na yan? Kailangan namin harapin ni Ramon ng matandang iritong. Oo! Kayang-kaya ko! Tara na Mike, patay na natin ang inang puno ng mga iritong. Kailangan na natin puntahan ng kuta ng matandang iritong. Alis na kami, Pepay. Habang nakikipaglaban si Pepay sa mga aswang, napatigil siya saglit at tumango sa amin. Si Ate Vina naman ay nanginginig sa takot, kaya't kinailangan siyang protektahan ni Pepay. Mabilis kaming nagtungo sa puno na pinangangalagaan ng matandang aswang. Nadatnan namin siyang nakalipad, paikot-ikot sa paligid ng malaking puno. Ito na talagang katapusan mo, halimaw ka! Sino bang lalaban sa kanya? Ako o ikaw? Ako nang lalaban. May langis pa akong natira dito. Baka pwede mong gamitin para mas lalong bumilis ang pagtalab ng apoy sa malaking puno. Sige, akin na! Kapag naglalaban na kami, doon ka lang lalapit sa puno. Oo! Biglang sumugod ang aswang. Mabilis na parang hangin. Umiwas ako pakaliwa at sinaksak ang tagiliran. Ngunit parang bakal ang balat nito. Tumalbog lang ang punyal at iniwan ang mababaw na hiwa. Anak ng, ang tigas ng balat niya. Bakit hindi kinakaya ng punyal na sugatan ng malalim ang matandang iritong? Pinalagay ko ng uli na may apoy sa puno! Sige na, bilisan mo! Ramon, ikaw naman ang aatakihin niya! Lintik kang irito ka! Umilag ka! Sinusubukan niyang protektahan ng puno! Nasugatan niya ako, Mike! Bagamat kabado, mahigpit kong hinawakan ng punyal na bigay ni Aling Susan. Sa bawat lapit ng nilalang, biglang sumisiklab ang talim na tila may sinasagap na kakaibang enerhiya. Tama nga si Aling Susan. Ito talaga makakapatay sa'yo. Mas mapapabilis ang pagkamatay mo kung masunog ang puno. Pero dahil pinoprotekta mo to, ikaw na lang ang papatayin ko. Gagawa pa rin ako ng paraan kung paano ko masusunog ang puno. Oo, humanap ka ng pagkakataon. Ang mga tenga niya, sa akin lang nakikinig. Kilos ko ang binabantayan niya kahit ikaw ang kaharap. Ako nang bahala sa kanya. Isa pa, Iritong. Labanan mo ko ulit. Muling sumalakay ang aswang. Umilag ako. Desperadong naghahanap ng malambot na bahagi ng kanyang katawan. Pero sa sobrang bilis ng kilos niya, halos hindi ko na siya maaninag. Nakalmot niya ako sa likuran at braso, kaya't nabitawan ko ang punyal. Gumagapang si Ramon papunta sa puno. Ngunit sinalakay din siya. Tumalsik si Ramon sa lakas ng suntok. Umalingaw-ngaw ang malakas na halakhak ng aswang nang makita kaming duguan. Ang lakas talaga ng lintik na hayop na yan! Makakaya natin siyang patayin. Hindi ka pa ba nawawala ng pag-asa? Hindi! Magagawa natin to kahit anong mangyari. Masakit ang likod ko. Parang hindi na ako makakatayo. Kaya natin to. Para sa mga pamilya natin pinatay ng mga iritong. Tatapusin natin sila. Pinulot ko ang punyal at muling hinanda para sa susunod na pag-atake. Nakita kong nagtitipo ng lakas ang aswang, kaya nakaramdam ako ng kaba. Nang lumipad siya para salakayin ako, yumuko ako. Pinaikot ang katawan at pinasok ang punyal sa ilalim ng panga nito.
diretso sa loob. Napaangil ang nilalang at umatras palayo sa akin. Yun! Nagawa mo sa sugatan! Ang galing mo! Ang pangangkahinaan ng mga tao. Kaya alam kong ganun din sa mga nilalang nakagaya nila. Lalapit na ulit ako sa puno habang nagwawala siya sa sakit. Tutulungan na kita. Ilagay mo dito sa puno ang mga uling na may apoy na binalot ko sa daon ng saging. Tsaka ibuhos mo yung langis ng nyug. Sige, ito na. Nagawa ko na. Muha ka muna ng tuyong dahon para umapoy na to. Sumunod ako sa sinabi ni Ramon. Nang makakuha ako ng tuyong dahon, nilagay ko yon sa uling na may apoy. Unti-unting kinain ng apoy ang dahon hanggang sa nasilaban ang puno. Isang matinis na hiyaw ang pumuno sa gabi. Kumislot-kislot ang aswang bago ito unti-unting naging abo na tinangay ng hangin. Nang masunog ang ugat ng puno, natuyo ang mga dahon at nagsilagasan sa lupa. Balikan na natin si Pepay. Ibalita natin sa kanila ang mga nangyari. Tara. Sana wala napahamak sa kanila. Sana nga. Matapos ang mahabang panahon ng paghahari ng mga iritong sa baryo, natapos na rin ang lahat. Oo. Nakaganti na rin ang lahat ng mga namatay ng pamilya dahil sa kanila. Salamat at dumating ka, Mike. Kung hindi ka siguro dumating, wala akong lakas na loob lumaban. Kahit alam kong paano sila mapapatay, ikaw ang nagtulak sa akin na maging matapang at bigyan ng hustisya ang nangyayari sa baryo. Nang makabalik kami kina Pepay, kapwa sila sugatan. Wala ni isang bakas na mga aswang ang naiwan. Binalita nila na bigla na lang naglaho ang lahat, na para bang bula. Sakto lang pala ang pagpatay niya sa matandang irito. Nangihina na talaga ako. At hindi na makalaban. Ang galing ni Mike eh. Siya ang nakapatay. Natarakan niya sa panga kaya hindi na lumaban. Wala na ang mga irito, Kapitana. Matatahimik na tayo. Salamat talaga sa inyo. Salamat sa sakripisyo ninyo para sa baryo. Kailangan nating makaalis dito sa gubat at ibalita sa mga taga-baryo na wala na silang dapat katakutan. Tsaka kung magiging masaya ang mga taga-baryo kapag nabalitaan nilang wala ng halimaw sa gubat. Nagtulungan kaming makalabas ng baryo. Gulat kaming lahat nang madatnan namin ang mga taong nakaluhod sa labas ng kagubatan habang nagdadasal. Nagulat sila nang makita kami. Ngunit ang kanilang pagkagulat ay napalitan ng saya. Mga kabaryo! Wala nang mga aswang na iritong! Napatay na sila ng ating mga tagapagtanggol na dayo! Matatahimik na kayong lahat. Makakapamuhay na kayo ng malaya. Pwede na tayo maghanap ng mga kahoy at pagkain sa kagubatan. Pero bawal na kayong pumutol ng mga kahoy, Mang Sator. Ramon, naiintindihan ko na ito ang pangkabuhayan nyo. Pero isipin din ninyo ang baryo. Kapag nilunod ito ng baha, mawawala na ito sa mapa. Maliit lang ang ating tahanan. Pangako, hindi na kami magpuputol ng mga punong kahoy. Humingi ako ng tawad sa ginawa namin. Ako rin. Patawarin niyo ako. Alam ko na ang nangyari. Kwento na ni Pepay sa akin ang lahat. Ako pala ang nag-iengganyo para pumutol kayo ng kahoy. Patawarin niyo ako. Wala ka po kasalanan, Mang Sator. Ginamit lang po ng aswang ng iritong ang katawan ninyo. Hindi niyo kagustuhan ang lahat ng nangyari. Naging masaya ang lahat sa paglaya ng baryo. Sumapit ang umaga at nagpaalam si Pepay. Kailangan niya na kasing umuwi sa bahay ng kanyang lola. Masaya ako at nakilala ko kayo. At nagpapasalamat din ako sa pagligtas niyo sa akin ng unang pagkikita natin.
Natural, ililigtas ka namin. Akala nga namin totoo na tinapon ka dun eh. Salamat din, Pepay. Sana balang araw, mabalitaan ko na ikaw ang pinakamagaling na albularya sa iyong lugar. Pag-iingat ka, Iha. Pepay, hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa pagliligtas niyo sa amin. Sana ingatan ka ng Diyos sa mga sumunod mo pang misyon. Maraming salamat din po. Sige na, kailangan ko nang umalis, Mike. Hanggang sa muling pagkikita. Makalipas ang 1 linggo, maayos na muli ang kagubatan. Doon ko na rin sinabi ang pamamaalam ko sa mga taga-baryo. Lahat sila ay lubos na masaya sa pagkamatay ng mga aswang. Pumasyal ka dito kapag may panahon ka. Oo nga naman, Mike. Kahit anong oras, welcome ka dito sa baryo. Opo, babalik po talaga ako. Sa lugar na ito ko nalaman ang tunay kong pagkatao at kung saan ako nanggaling. Paano? Mauna na ako. Baka maiwan pa ako ng basabayan. Sige, ingat ka, Mike. Tinapik ko sila isa-isa sa balikat bago iniwan ang baryo. Dahil sa nangyaring yon, marami ang nagbago sa akin. Dala-dala ko pa rin ang punyal na bigay ni Aling Susan kahit saan man ako magpunta. Sa kasalukuyan, nagkaroon na rin ako ng pamilya. Biniyayaan ako ng 2 anak. Bumalik ako sa baryong yon para ipakilala sa kanila ang aking pamilya. Tuloy pa rin ako sa pagiging forest ranger. Ngunit hindi lang kalikasan ang binabantayan ko, kundi pati ang mga aswang na nanggugulo sa kagubatan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.